Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa Islam, kahit saan kayo naroroon. Tuloy po kayo ulit sa make-up lecture natin ngayong Saturday dahil hindi tayo nakapag-lecture kahapon dahil sa mga maraming importanteng bagay na priority natin. Gusto lang natin na hindi tayo ma-absent sa attendance ng mga anghel na sumusulat sa mga mabubuting gawa natin. Alam natin na napakalaki ang gantimpala ng pag-aaral, lalo na pag ang pinag-aaralan natin ay ang tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinag-aaralan po natin mga kapatid sa Islam ay ang mga pagsamba ng puso. Nandito na tayo sa pangatlong pagsamba ng puso na ang pagdakila kay Allah, na ang kasalukuyan na pinag-aaralan natin ay ang mga bagay na makakatulong sa pagdakila ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, matutulungan niya tayo kung maunawaan natin ang mga dinidiscuss natin dito na mga verses galing sa Quran, ay matututo tayo magdakila, magrespeto, maggalang kay Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. Napag-aralan natin yung apat sa 6 na paraan upang matuto tayo magdakila kay Allah. Tatapusin po natin ngayon, insyaAllah, pag-aaralan natin ang pang-5 at pang-6. Sabi niya sa pang-5, ibig sabihin pang-5 paraan na matututo tayo magdakila sa dakilang tagapaglikha na ang Allah ay ang ma'rifatu ma yajri fi hadzal kawnil azim min al-khalqi wal amr wat tadbir wat tasrif. Ang maunawaan natin hindi lang sa mapansin. Hindi lang sa mapansin kundi maunawaan, kasi minsan may napapansin ka subalit hindi mo naunawaan. Ang sinabi niya dito ay ang maunawaan mo ang nangyayari sa sanlibutan. Maunawaan mo ang mga nangyayari sa sanlibutan na kung saan ka nakatira. Maunawaan mo ang nangyayari sa dakilang sanlibutan na ito. Ang sanlibutan mga kapatid ay ang universe, na ang Arabic niya ay alamin, na lagi-lagi na natin nababasa pag tayo ay nagdadasal sa pagsasabi nating Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng pagpupuri ay nauukol lamang kay Allah na siya ang Rabb ng alamin. Siya ang Rabb ng sanlibutan. Ibig sabihin ng alamin ay lahat ng hindi Allah. So, ang mga nangyayari dito sa sanlibutan ay kailangan daw natin maunawaan mga kapatid sa Islam. Ano ang uunawain natin sa mga pangyayari dito sa sanlibutan? Min al-khalqi wal amr. Ang paglikha ng Allah sa kanya at ang mga order, mga utos na ipinag-uutos niya sa sanlibutan. Lahat ng pangyayari ay lahat yan amr, lahat yan order ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tadbir, at ang pagmamanage niya nito. Ano ang minamanage niya? Ang sanlibutan. So, kumuha tayo ng konti sa mga nabanggit sa Quran kung paano niya nilikha ang universe na ito ayon sa pagkabanggit sa banal na Quran. Sinabi niya, Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Mahanap po natin yan sa Suratul A'raf verse 54. Dito ni-introduce ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang ating Rabb. Hindi lang ito kundi ang daming mga verses sa Quran na ipinapakilala niya sa atin ang kanyang sarili. Dito ang ipinakilala niya ay sa katotohanan ay ang inyong Rabb. Rabb mga kapatid ay ang naglikha, tagapaglikha
tagapanustos, tagapangalaga, tagapamahala. Ang inyong Rab ay ang Allah. Ibig sabihin, ang naglikha sa inyo ay si Allah. Ang nagtutustos sa inyo ay si Allah. Ang namamahala sa inyo ay si Allah. Ang nangangalaga sa inyo ay si Allah. Yun ang ibig sabihin ng inna rabbakumullah. Tapos, dinugtungan niya ng another introducing sa kanyang sarili. Sinabi niya na, ang Allah na yan, na siya ang inyong Rab, ay alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Siya ang naglikha sa 7 palapag ng kalangitan. Siya ang naglikha sa mga kalangitan at kalupaan sa loob ng 6 na araw. Sa loob ng 6 na araw. Ang unang nilikha ng Allah, mga kapatid, sa Islam, sa interpretasyon ng verse na ito ay ang Arsh. Alamin natin, kasi ang binubuhay dito ay uunawain natin kung paano ba nilikha ng Allah ang sanlibutan na ito. Ang unang nilikha ng Allah ay ang Arsh. Ano ang Arsh na ito, mga kapatid? Ang Arsh na ito ay napakaganda. Lahat ng nakita natin maganda na nilikha ng Allah ay hindi niya maunahan ang Arsh. Siya ang pinakamagandang nilikha ng Allah. At siya ang pinakaunang nilikha ng Allah. At siya ang pinakamalaking nilikha ng Allah. So nakita po ng ating mga isip, kasi ang isip natin ang tunay na nakakakita, ang puso natin. Nakita po ng mga puso natin kung gaano kadakila ang Arsh. Kaya tinatawag ang Arsh sa Quran na Azim at sa Karim. Rabbul Arshil Karim at saka Rabbul Arshil Azim. Yun ang katangian ng Arsh na Azim at sa Karim. Ibig sabihin ng Azim ay dakila. Ibig sabihin ng Karim ay punong-punong kabutihan. Punong-punong mabuti. Noong nilikha niya ang Arsh at saka tubig at saka hangin ang unang nilikha ng Allah. Yan ang mga unang nilikha. Pagkatapos ay nilikha niya ang lupa mula sa tubig. So, ang paglikha na ito, mga kapatid, sa Islam ay sa loob ng 6 na araw. Mula sa Sunday hanggang sa Friday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. So, dito niya inipon, tinapos sa Friday. Tingnan naman natin ang kalakihan, pagkamalaki ng Arsh. I-describe, mga kapatid, sa Islam ng propeta sa mga kaninaong kapayapaan ang Arsh. Unang i-describe niya ay ang alam ng ating mga sarili, mauunawaan ng ating mga sarili ang nakikita natin araw-araw. Nakikita po natin ang lawak ng langit at lupa. Kaya sabi ng propeta, sa interpretation ng sabi ng Allah na wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, mas malawak ang kursi ng Allah kaysa mga kalangitan at kalupaan. Kasi kung ang sinabi ng Allah ay malawak ang kursi, ay hindi natin masyado maunawaan. So dahil alam na natin na talagang malawak ang kalangitan at kalupaan, ay sinabi sa Quran na mas malawak ang kursi ng Allah kaysa mga kalangitan at kalupaan. So saan po nakalagay ang kursi ng Allah? Nakalagay po siya sa ibabaw ng paraiso. Nakaupo ba doon ang Allah? Ang sagot ay hindi. Ang nakalagay sa hadith ay doon nakalagay ang mga paa ng Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. Hindi natin pwede hanapin kung paano ba niya nilalagay. Ang obligado lang sa atin ay paniwalaan natin ng 100% na doon nakalagay ang mga paa ng Allah. Subalit hindi natin alam kung papaano. Dahil sinabi ng kanyang sugo na kailanman ay hindi magsisinungaling, dahil ang lahat ng lumalabas sa bibig ni Propeta Muhammad, peace be upon him, mula noong hirangin siya ng Allah na sugo hanggang namatay, ay lahat revelation from Allah. Dumadaan lang sa kanyang bibig, subalit
ang totoo ay salita ng Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. So sinabi ng propeta na ang kahalintulad ng langit at lupa, kung ilalagay mo sa kursi, ay parang naglagay ka ng singsing sa deserto. Masya Allah. So ganyan kalaki ang kursi, malaki masyado. Kung ilalagay ang kalangitan na 7 palapag at ang kalupaan na 7 palapag din, ay kung kaya lang natin ilagay siya sa kursi, ay parang naglagay ka ng singsing sa deserto. Ibig sabihin, tulad ng singsing ang langit at lupa, ang kursi ay tulad ng deserto. So ibig sabihin, napakalawak ang kursi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saan nakalagay ulit ang kursi? Nakalagay sa ibabaw ng paraiso. Tapos, ngayon ay ang titingnan natin, ipapakita natin sa ating mga puso, kasi pagsamba ng puso ang topic natin, ay gaano kalaki ang arsh na unang nilikha ng Allah. Nakita po ng ating mga puso kung gaano kalaki ang kursi, no? So, i-compare mo ang kursi sa arsh, ay parang naglagay ka naman ulit ng singsing sa deserto. Subhanallah. Malawak ang kalangitan, subalit mas malawak ang kursi. Malawak naman ang kursi, subalit mas malawak pa ang arsh. So ano ang arsh? Yun ang unang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang topic natin ngayon ay inuunawa natin kung paano ba nilikha ng Allah ayon sa pagkabanggit sa Quran ang sanlibutan, ang universe. So, ganyan po kalaki ang arsh. Napag-aralan natin na siya ang pinakamalaking nilikha ng Allah, siya ang pinakamagandang nilikha ng Allah, at siya ang pinakaunang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, nilikha ng Allah ang mga kalangitan at kalupaan sa loob ng 6 na araw. Thumma stawa alal arsh. Thumma stawa alal arsh, pagkatapos ay pumataas sa arsh. So, marami pong naligaw tungkol sa pananampalatayang pagmataas ng Allah sa arsh. Dahil nagpalalim sila doon ng kaalaman. So, sa atin sa Ahli Sunnah wal Jamaah, yung tamang paniniwala ay ang pinaniniwalaan natin ay kung ano lang ang binanggit ng Allah sa Quran, na ibibigay natin ang totoong ibig sabihin ng literal niya. Tapos, bawal sa atin na halongkatin natin ang papaano. Hindi natin pwedeng halongkatin kung paano ba siya nagmataas, nakaupo ba siya o nakatayo o nakastay ba siya doon o ganito ganyan. Bawal po yan sa atin. Pag hinalungkat mo, hinanap mo kung paano, o di kaya namraktikal ka na siya ay nakaupo doon, o di kaya siya ay sa loob ng arsh, ay magiging kafir ka. Magiging kafir ka, ibig sabihin mawawala ka sa circle ng Islam. So, may lalaki na tumanong kay Imam Malik tungkol sa pagmataas ng Allah sa arsh. Ito po ang formula sa lahat ng mga katangian ng Allah, para hindi tayo maligaw. Itinanong niya ang tungkol sa istiwa. Dito naligaw ang mga Sufi. Sinabi ni Imam Malik, sabi niya, al-istiwa'u ma'lumun was-su'alu anha bid'ah wal imanu bihi wajib wal kayfu majhul. Al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun was-su'alu anha bid'ah wal imanu bihi wajib. Ibig sabihin, understood na, sabi ni Malik, ang ibig sabihin ng istiwa. Na ang ibig sabihin ng istiwa ay nagmataas. Nagmataas siya. Hindi natin alam kung paano siya nagmataas. Ang importante ay nagmataas sa arsh. Wal kayfu majhul. Ang pamamaraan, ang paraan ng pagmataas niya doon ay majhul, unknown. Hindi alam. Kasi hindi niya binanggit. Tayo ay kung ano lang ang binanggit ng Allah sa Quran, ayun lang ang aalamin natin. Hindi natin susobrahan, hindi natin babawasan. Wal kayfu majhul, ang papaano ay hindi yan alam, sabi ni Imam Malik. Was su'alu anha bid'ah,
Ang pagtanong tungkol dyan, anong oring tanong, ang sabihin mo na paano ba, ang itanong mo na paano ba siya nagmataas doon. Bakit po bid'ah? Kasi hindi itinanong ng mahal na propeta, peace be upon him. Hindi man niya itinanong kay Allah na, o Allah, paano ka po nagmataas sa ibabaw ng arsh? At hindi rin itinanong ng mga sahaba radhiyallahu anhu, hindi sila nagsabi na usugo ng Allah, paano po siya nagmataas doon? Kasi po, ang mga bagay na hindi ipinakilala sa atin, hindi sinabi ng Allah sa atin, ay hindi na kailangan. No need na natin alamin. So dahil hindi na natin kailangan alamin, ay hindi na niya sinabi sa atin. Wal imanu bihi wajib, sabi ni Imam Malik, ang paniniwala dyan, ang paniwalaan mo na nagmataas siya sa arsh ay obligado. Bakit obligado? Kasi lahat ng sinabi ng Allah ay obligadong paniwalaan. So kabilang sa sinabi ng Allah tungkol sa kanyang sarili, na sinabi niya sa banal na Quran ay istawa alal arsh. Nagmataas siya sa arsh. Istawa alal arsh. Yushil laylan nahar. Itinatakip niya ang gabi sa araw. Itinatakip niya ang gabi sa araw. Ang gabi, pag inabot niya ang araw, ay nawawala ng liwanag ang araw, kaya natatakpan ang kanyang liwanag. So, kinuwento din ng Allah sa atin ang pagpapalit ng gabi at araw sa verse na ito na sinabi niya na yatlubuhu hathitha. Hinahabol ng gabi ang araw ng mabilis. Mabilis niya itong sinusundan. So kaya hindi natin namamalayan na gabi na pala. Gabi na pala, ang bilis ng oras. Ang nasasabi lang natin, ang bilis ng oras. Maya-maya, gabi na. Paggising mo umaga, maya-maya, gabi na. Kasi hinahabol, sinusundan ng gabi ang araw ng mabilis, hathitha. So yun ang salaysay po ng Allah sa atin tungkol sa pagpapalit ng araw at gabi. Unang binanggit niya dito sa atin ay ang paglikha niya sa mga kalangitan at kalupaan na nilikha lang niya ito sa loob ng 6 na araw. Tapos nagmataas siya sa arsh na napag-aralan natin kung ano ang arsh. Tapos lumipat naman siya sa gabi at araw na araw-araw ay na dumadaan sa atin. Isinunod naman niya ang Shams at saka Qamar. Wasyamsa wal qamar, at ang araw at ang buwan. Wan nujuma musakharat, at ang mga bituin na nakakalat. Bi amrihi, ng dahil sa kaniyang order. Ibig sabihin po mga kapatid sa Islam, ang pagpapalit ng araw at gabi at ang araw at ang buwan at ang mga nakakalat na bituin sa langit ay nandyan yan sila, tumatakbo sila dahil sa order ng Allah sa kanila at lahat sila sumusunod. Nilikha niya sila na ganyan sila. So lahat-lahat po sila mga Muslim. Sinusunod nila ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalq wal amr. Alamin sabi ng Allah na sa kanya ang paglikha at pag-order. Ang may hawak lang sa paglikha nito at pag-order ay ang Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. Kaya sino man ang taong sabihin niya na may pinahintulutan ang Allah na maglikha at mag-order sa mga nakalagay sa sanlibutan ay tunay na naging kafir. Yan ang sabi ng mga scholar. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Tapos pinuri niya ang kanyang sarili. Sinabi niya na dami-daming kabutihan ang Allah, na siya ang Rabbul Alamin. Siya ang naglikha, nagtutustos, nangangalaga, namamahala sa universe o sanlibutan.